Ayan, so magandang araw sa inyo lahat mga ka-Tekno and welcome back sa ating channel. So for this video, meron tayong gagawin ngayon lang, bali isang Samsung, maliit lang to, 32 inches, no? And then smart TV na rin to kasi meron na siyang Wi-Fi module, no? So yung model nito is, ito siya, model niya is, ayan, UA32T4300AG. Ayan, so lagay lang muna natin dito. Then yung kanyang problema is very common, no? Kadalasan mga Samsung panel, kasi yung gamit na panel ito is Samsung panel siya. So kadalasan or kalimitang nangyayari, merong backlight, dim display. So wala siyang picture, meron siyang backlight, meron din siyang sound. So testing natin, no. Yan, standby din, naka-automatic on na rin siya. Bukas yung backlight. Yan, bukas yung backlight, pero kung titingnan mo, wala siyang picture. Ayun. So meron siyang backlight pero dim display lang siya. Yan, wala siyang picture. So, marami natin mga na-encounter na ganitong problema, no? Very common to kapag mga ganitong Samsung, then Samsung panel din yung ginagamit nito, no? So, wait, set lang muna natin yung ating analog tester kasi mag-check tayo. Kapag mga ganitong problema rin, yung presence nito is yung kanyang 12 volts lang na galing sa may mainboard natin. Then, the rest ng mga supply, yung VOF at saka VO natin, wala yun. Pag mga ganitong problema. Yan, kaset na po tayo. Check natin yung BIN nito. Ito yung kanyang BIN, HBIN, 12 volts. So, meron siyang 12 volts. So, yun, pasok yung 12 volts natin. So, check natin yung kanyang B-on or B1. Ito, B-on or B1. Ayan, wala siyang supply. Walang supply, tapos yung VOF niya, yung VOF nito is andito siya, meron siyang level dito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So pang 5 dot dito sa may babang side. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5. So ito yung VOF natin. 1, 2, 3, 4, 5. Tutok natin dito. Ayan, wala rin siyang VOF. So yung ibang supply nito tulad nung 1.8 at 3.3, 1.8 and 3.3 meron siya. Ito 1.8 present po yan, hindi makita against the light. So ito yung 3.3 natin, 3.3 pasok yan, 3.2 ayan, and then yung 1.8 natin, ito yung 1.8 natin, ito 1.8 1.79. So okay, goods yan. So yun lang yung supply niya. Then pag mga ganong problema, wala yung B at saka B1, napoprotect po yung ating level shifter. Ito, napoprotect po yung ating DC-DC, no? So meron tayong meron tayong gagawin para malaman natin na para malaman natin kung saan side talaga yung may problema. Kasi pag mga ganito, meron siyang leak eh. May leak yung kanyang CKV lines. So hanapin natin ngayon dito. Sa ganitong paraan, hindi mo kailangan mag-trial and error. Hindi mo na kailangan mag-cutting pa ng dito yung tinatawag na trial and error. Gagawin natin, ititest natin yung pinakamababang resistance. Kapag mayroong leak, pwede tayong mahanap na leak dito. Titest natin yan, kabilaan, left, right and left. Kung asan yung pinakababang resistance na makuha natin dito sa may tester natin, yun yung may problema. Yun yung dahilan or pinanggalingan ng problema kung bakit napuputik yung ating DC-DC. Kasi yung kadalasan nga ginagawa natin is kinat natin yung source dito, magkakatayo dito muna source, then check natin kung ano na ba yung kanyang leak. Then kapag wala, balik natin, tapos dito naman tayo mag-cutting. So hindi natin gagawin yun sa ganitong paraan. By resistance reading, gagawin natin is doon tayo magka-cut doon sa pinakamababang resistance na masukat natin na leak resistance. So ganito yan. Bunutin natin, syempre bunutin natin yung unit, no? Then set natin yung tester natin into ohms. So kanina chinik natin to, chinik ko muna to, meron tayong nasukat natin dito, leak. Bali yung leak na nasukat natin is yung linya ng CKB1 then CKBB1. So sa mga sa mga newbie, no, baka mahirapan kayo mag-locate kung saan yung clock signal dito. Meron siyang label dito nakalagay, dito na isulat yung kanyang mga label. Dito sinulat yung level na para sana dito sa kanyang clock CKB line. So ito yan. So ito yung CKB1, CKBB1.
is G monitor, CKB2, CKBB2. And B off. Then ito naman yung kanyang STB. Ayan. So, may nakano. So, ito, may nakalegal-lagay dyan. Wait, ako naman, mahira ka. Ayan. May nakalagay dyan is G monitor, CKB2, CKBB2, STBP. So, ito naman, CKB1, pangatlo, magmumula ka sa may pangatlong side. Ito, 1, 2, 3. Ito yung CKB1. Ito yung CKB1, CKBB1, ESD monitor, CKB2, CKBB2, then V off, then STBP. Ito pala yung STBP natin, STB. Ayan, so nangangatog na yung kamay natin. So, tingnan natin dito, ayan. Check natin yung, ito may nakita akong ano dito meron tayong leak na nasukat. Yung CKB1, then CKBB1, ito siya. Ayan. Tutok tayo sa may CKB1, CKB2. So, tingnan yung reading niya. 533 ohms. Ayan o. 533 ohms. So, supposed to be dapat mega ohms yung reading kapag normal na CKB lines. So, may nasukat tayo. Tingnan nyo. 533. So, wait. Dito natin. Baka nagloko yung ano natin short, 0.1 lang yung ano natin. So dito check natin. Ayan, 533. So 533 yung sukat natin. Ano yan? CKB1 din CKB1. So dito tayo magsukat sa may CKB2 din CKB2 natin. Wait, ito. Tingnan yung reading pagkaiba Di ba normal yung CKB2, CKBB2 natin, nasa 8 mega ohms yung reading. So ngayon, dito sa kabila, hanapin natin yung linya ng CKB1 at saka CKBB1. Titingnan natin kung asan yung pinakamababang resistance na masukat natin, yun yung may problema. So ito yung CKB1 at saka CKBB1 natin Nakita ba? Ayan, nag-blur yung camera natin. Ayan. Ayan. So, kinuskos na po natin yung kanyang insulator dito para ma-check natin. So, nakatutok tayo sa CKB1, CKB ano? So, 533 yung sukat natin. 533. Ayan, 533. Then dito, yung sukat natin dito is 533, tala nyo, 533.9. So, dito naman, check natin. Ayun check natin Katutok tayo sa may kabila. Tingnan nyo, 533.5. 533.5, naman sa may, 533.5 sa may left. Yung sa may right natin is 533.9. So, may na-idea na tayo kung saan yung pinakababa. So, yung pinakababang side niya is dito sa may left side natin. So, para malaman natin kung totoo yung theory natin sa mga ganitong paraan, kakat muna natin yung CKB1 din CKBB1 muna. Tapos, check natin ang resistance. Kung tugma ba tayo na dito talaga yung may problema. Kapag nag-normal yung leak dito, matapos natin may cut dito, so tama yung theory natin. So, ikakat ko muna yung ating yung linya na ito. Ito 1. So ito yung CKB1, tapos CKB2, CKBB1, CKBB2. So CKB1 then CKBB1. Kakat natin muna yan. So yan mga boss, bali nakat na po natin yung CKB1 and CKBB1. Ano lang, kunting isang daan na lang cutting yung ginawa natin Papansin nyo dito, hindi ko napakita yung pag-cut nito kasi kailangan natin hawakan para masiguro Hirap kasi mag-cut na pag isang kamay Pero na-cut na po natin yan. Naka-max na po yung camera natin na Kita nyo ba yung cutting? Ito. Ako, nangangatog yung kamay natin. Mabihira. Ayan. Cut na po natin yan. CKB2. Then CKBB1. Then CKB1. Na-cut na po natin yan. Tinest po natin ang resistance yan. Nagbabasa sa'yo. Naputol na po natin. Sure ball na. Naputol na po natin yung linya. So, ito. Check natin yung resistance dito kung meron bang pagbabago. Kasi kung magbabago to, maging mega ohms, tumpak yung theory natin.
So kapag andun pa rin yung yung leak na masukat natin, palpak yung jury natin. Ayan. So ito, CKB1, then CKB1, tutok natin dito, ayusin natin. Ayan, nakatutok tayo. Ayun, boom, panes. Ayan, nagbago yung reading, naging mega ohms. Paano tong parang buhay yung ating camera. Ayan, naga-heartbeat siya. Ayan, parang paklo ito. So, nagbago yung reading niya, naging mega ohms. So, bakit ka nabablurred? Walang iyaka. Ayan, continue tayo, ayusin natin kasi yung camera natin parang may timang. Ayan. So, ito, CKB1 and CKB1, tutok natin kung may pagbabago ba yung kanyang resistance. Ayun, tingnan nyo, naging mega ohms. 9 mega ohms yung reading. So, naging pareha na sila nung CKB2 at saka CKB2. Ito. Ayan. Ayan, same na sila. So, tama yung theory natin. Tumpak yung theory natin, less cutting na po yung gagawin natin dito. Then, no more trial and error, sa mga ganong paraan. Ito yung sabi na, may nag-comment kasi sa mga natin kung alam na ba natin yung ganitong paraan. So, alam na po natin pero hindi pa natin nagawa ng video. Iwan ko lang nagawa ba natin. So, parang meron isa. Then, ito pangalawa na siguro to. Pero mas maganda tong tutorials na ito, Yan. So, tumpak. Hindi mo na kailangan mag-cut dito, trial and error, by resistance reading. So, saan yung pinakababang resistance, yun yung may problema. So, gagawin natin, testing muna natin yung TV kung nakalabas na ba yung kanyang display. Ayan, wait. So, saan na yung kanyang board natin kung nagkaka-display ba to. Ngayon muna yung ating magnifier. Ayan. Cut natin. Tingnan natin kung may picture siya. Ayun, kita nyo. Labas yung kanyang smart logo. Ayun, Ayun. Tumpak. Kung kuha natin, by resistance reading. So, less cutting na po yung gagawin natin. No more trial and error. Pero, hindi pa tapos yung gawa natin. Kailangan pa natin, utulitin lahat yung mga clock na papasok your CKB lights na papasok sa side na to. Then, kukonekta natin, padudugtungan natin yung clock signal na yon. Bago lagyan natin ng 1K resistor to ground. Pero yung video na ganon, papakita ko lang doon sa ating second channel. Gagawin natin yung video na yon. Doon ko upload sa ating second channel, So, ngayon, ito lang muna. Ito lang yung gusto kong ibahagi. Ipapakita sa mga kapwa technician natin. Yung ganitong paraan. So, alam na nila kasi yung pag-cut lahat tapos pagdudugtungin yung CKB lines na papasok sa may panel, 1K resistor to ground, connect sa may 1K resistor to ground. So, yun na lang yung i-upload natin dun sa ating second channel, So, ngayon, ito lang muna. Ayan. All goods. Ayan. So, hanggang dito lang yung video natin, mga paps. Maraming salamat sa mga tsagang nanonood, Big happy with us always. And this is your service Ryan Cruzitech. See you in our next video. Bye-bye.